Meron pong isang pastor na nagsalita at siya ay tinanong. Yung isang lalaki na bata ay nagtanong at nagsalita sa kanyang pastor na ipanalangin siya sa kanyang pagkakaroon ng work o ng trabaho. So, hiningi niya yung prayer ng pastor at sinabi na, Pastor, ipag-pray niyo po ako na magkaroon ako ng work, magkaroon ako ng trabaho. Subalit, meron siyang promise sa Panginoong Diyos na sinabi niya sa kanyang pastor. He had promised God a tithe of his income as well as offering. So sabi niya, ito yung promise ko kay Lord Kapag ako ay karoon ng trabaho, may pagmamahal na ibibigay ko sa Lord yung aking ikapo at mga handog. So ang ginawa nila, they pray for God to bless his career. Nag-pray po sila sa Diyos para ipagpalain ang kanyang tinatahak na karera o ng karir niya. At natanggap siya. At that time, he was making $40 per week and tithing $4 sa kanyang pagsamba. So, God did just that, and in few years, his income increased and was tithing is $500 per week. So, tumaas po. Paglipas ng maraming taon, binless ng Panginoon ang kanyang career, ang kanyang work, at from $4 dumating yung time na nag-increase yung kanyang salary at ang nangyari nga ho ay nag-tithes daw ng $500 per week. Ang ginawa niya, he called his pastor to see if he could release from his tithing promise. It was costly now. So ang ginawa niya, tinawagan niya yung kanyang pastor at sinabi niya na gusto na niya na ihinto ang kanyang pagkakaloob ng kanyang ikapo kasi napakalaki na ng ibinibigay niya. Just imagine from $4 at later on naging $500. So ano tinawag niya? Wagan niya yung pastor. The pastor replied, and I quote, ang sabi niya, I don't see how you can be released from your promise. But we can ask God to reduce your income to $40 a week. Then you have no problem tithings. Tithings, ano yung unang binanggit niya ron? Tithings, $500. So sabi niya, nagrereklamo siya, parang sinasabi nga niya na ang kanyang tithings ay 500 na. So, yun yung gusto niyang sabihin sa pastor niya na, Pastor, pwede ba na yung promise ko, ihinto ko na kasi napakalaki na ng binibigay ko. Just imagine, $500 a week. There are 4 Sunday. That is a total of $2,000 per month. Di ba? So, sabi ng pastor sa kanya, ang sabi lang ng pastor sa kanya ay ganito, hindi ko nakikita na dapat ka na, I don't see how you can be released from your promise. Hindi ko nakikita na hahayaan kita na hindi, parang hahayaan kita na hindi mo pagpatuloy ang iyong pangako. Tapos sabi niya, sabi niya, kailangan nating tanungin ang Diyos na ibaba na lang niya yung income mo na $40 a week. Nang sa ganon, wala kang problema na ang kaya mo lang ibigay ay $4. Di ba? So ano yung pinapakita ng pastor dito? Ang pinapakita ng pastor dito, mahirap ba na unawain na kapag tayo ay nagbibigay ng konti, ibig sabihin po, yung blessing maliit lang.
Pero pag nabigay tayo ng mas malaki, ibig sabihin po nun, mas malaki yung blessing na ibinibigay ng Diyos sa atin. And then yung lalaking ito, ang gusto niya, marilis siya doon sa kanyang promise. So sabi ng pastor, let us ask God. Sabi nga gano'n, tanungin natin ng Diyos. Balik ka na lang niya doon sa $4 na binibigay mo per week. Nabanggit ko po ito sapagkat sa umagang ito, ay nagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral in Ecclesiastes chapter 5 verse 8 to 17, na ang ating title from this passage is Faithful Steward of God's Blessing. Ano ibig sabihin nito? Tapat na katiwala ng mga pagpapala ng Diyos. This is our part 2. And now, please open your Bible in Ecclesiastes, Mangaral chapter 5. Particularly, in verses 8 to 9. Ang sabi ho rito ng banal na kasulatan sa verses 8 to 9 ay ganito. Huwag kang magtataka kung makita mo ang maliit ay inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Alalahanin mong ganun din ang ginawa ng nakakataas sa kanila. At bawat pinuno ay may nasasakop ding mas mataas na pinuno. Sa isang lupaing puno ng kasaganaan, ang hari ang may pinakamainam na kalagayan. Verse 10. Ang gahama sa salapi ay walang kasiyahan, at ang haling sa kayamanan ay hindi masisiyahan. Kaunting pakinabang, ngunit ito may walang kabuluhan. Habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang nangangailangan, at tanging kasiyahan ng may-ari ay ang isipin siya'y mayaman. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang kanyang pagkain. Ngunit ang mayaman ay di dalawin ng antok kahit labis siya sa pangangailangan. At ang sabi niya, ito ang isang napakahirap na nakita ko sa daigdig. Ang tao ay nag-iimpok para sa kinabukasan, ngunit nauubos din sa masamang paraan, kaya wala ring naiiwan sa kanyang sambahayan. Kung paanong tayo walang dala ng sumipot dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinaghirapan. Now, gusto ko po na i-expound itong verses 8 to 9, bagamat binasa ko lahat. Nakita natin last Sunday, paano ba tayo magiging tapat na katiwala ng mga pagpapala ng Diyos? Paano ba tayo magiging tapat na katiwala ng pagpapala ng Diyos? Una, by knowing everything you have is from God. Yun yung nakita natin. Sa iyong pagkaalam na ang lahat ng bagay na meron ka ay mula sa Diyos. Nakita natin in verses 18 to 20. Ngayon tingnan natin yung pangalawa. By knowing your wealth and money does not lead you to bragging and pride. So nagsasabi ngayon dito, sa iyong pagkaalam na ang iyong kayamanan, ang iyong pananalapi ay hindi dapat ito nagdadala sa pagmamayabang o pagmamataas. Yun yung gustong ipakita sa verse 8 to 9. So ang gustong ipakita ni Haring Solomon sa verses 8 to 9, na kung ikaw man ay pinagpapala ng ating Panginoong Diyos, kung ikaw man ay umaangat sa buhay, ang pinakikita rito ni Haring Solomon, huwag kang maging mapagmayabang at huwag kang mapagmataas. Pansinin natin. Sabi ng verse 7 ay ito, ng unang bahagi ng chapter 5. Chapter 5 verse 7, ng ikalawang bahagi, ang sabi rito ay ito. Magkaroon ka ng takot sa Diyos. So nakalagay, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Pinapakita rito na sino mang mayroong takot sa Diyos ay isang mananampalatayang palaging nagpapakumbaba. Ulitin ko, ang sino mang may takot sa Panginoong Diyos ay mananampalataya na palaging nagpapakumbaba. Ipinapasakop nila sa Diyos ang kanilang sarili. Subalit, ang may katangian ng pagiging bragging and pride, pagmamayabang o pagmamataas sa kanilang kapwa, sa kanilang mga kasama, lalong-lalo na sa mga taong may hirap sa lipunan, ay palaging nagmamataas. At ito ang tinatalakay ni Haring Solomon sa verses 8 to 9. Ano ang sabi ng verses 8 to 9?
huwag kang magtataka kung makita mong ang maliliit ay inaapi ng nasa kapangyarihan. Alalahanin mong ganun din ang ginawa ng nakakataas sa kanila. At bawat pinuno ay may nasasakop ding mas mataas na pinuno. Sa isang lupaing puno ng kasaganaan, ang hari ang may pinakamainam na kalagayan. Now, anong gustong ipakita rito? Pinapakita rito ni Haring Solomon yung word na dukha. Yung dukha ay inaapi. Yung dukha daw po ay inaapi. Yan ang sinasabi ng Ambagong Ambilya. Yung dukha ay inaapi. Sa English version, oppression of the poor. Now, ano ba ang ibig sabihin ng salitang inaapi rito? Ano ba ang ibig sabihin dito ng dukha? Ang salitang dukha ay inaapi, galing po ito sa Hebrew word na ang literal na kahulugan ay malicious or unjust treatment of or exercise of power over a group of individuals, often in the form of government authority or individual authority. So, ibig sabihin, pinapakita ni Haring Solomon dito, yung salitang oppression, yung salitang inaapi, ay may kahulugan na unjust treatment. Ano ibig sabihin? Hindi patas na paikitungo. Hindi patas na paikitungo na kung saan ginagamit ang kanilang kapangyarihan doon sa mga tao, doon sa mga nasa gobyerno o kaya naman ay sa nasa individual na kapangyarihan. Ngayon, ang tanong natin, why they oppress yung mga taong nasa ibaba? Pinapakita rito na gusto nila na kasangkapanin lamang ang mga taong ito upang sila ay magkapera, upang sila ay kumita. Now, makikita natin si Haring Solomon dito sa Ecclesiastes chapter 4, verse 1 to 4, ay meron siyang binanggit. Sa Ecclesiastes chapter 4, verse 1, ang sabi niya, nakita ko ang kawalan ng katarungan sa daigdig. Ang mga inaapi ay lumuluha, ngunit walang tumutulong sa kanila, sapagkat makapangyarihan ang sumisikil sa kanila. So alam ni Haring Solomon na mayroong nangyayaring oppression sa kanyang pamamahala. At pagdating ng verse 4, ang sabi niya, nakita ko rin ang tao'y nagpupunyagi upang mahigitan ang kapwa. So yung salitang oppression, gusto ng taong ito na mas makahigit siya doon sa tao. Meron pong tinatawag dito na parang kompetensya. Nagkakaroon ng competition upang mas mahigitan ng isang tao yung kanyang kapwa. Ngayon, ang gusto ipakita ni Haring Solomon dito, if that is the motive ng isang tao, magkakaroon po na tinatawag na oppression. Magkakaroon po ng tinatawag na pag-aapi doon sa mga taong naghihirap. Yung mga taong tinatawag nating nasa pinaka mababang kalagayan. Si Apostle James ay nagturo na sinasabi niya na hindi tayo dapat nagmamataas. At yan ang sinasabi ni Santiago sa Santiago chapter 5. Please open your Bible. Santiago chapter 5. At ganito ang makikita natin sa sulat ni Santiago. Santiago chapter 5. Please open your Bible. In verses 1 to 6. Santiago chapter 5. Santiago chapter 5, verses 1 to 6. Ang sabi niya, pakinggan ninyo ito. Kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga damit o kalawang. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pila at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na uubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw.
Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinibigay sa mga gumagapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat, ang mga hinaing ng mga nag-aani ng inyong inapi. Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa, nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin, hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid, hindi sila lumaban sa inyo. Kahit sa panahon ng New Testament, there is oppression sa mga dukha, yung mga nasa pinakamababa. Ngayon, mapapasin natin dito na pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Haring Solomon na huwag nating ilagay ang ating sarili na dahil lamang umangat ka sa estado ng iyong buhay o nakapag-aral ka o umangat ang iyong buhay, ay magkakaroon na tayo ng tinatawag na pang-aapi sa mga tao. And sometimes, that is the problem inside the church. Nangyari ito in the book of James, na sinabi ni James na kapag may dumating na mayaman, pinapupo nyo sa harapan. Diba? Tapos yung mga nauna na may hirap, doon yung inilalagay sa likuran. Sabi ni James, huwag kayong magtatangi. Bakit? Sapagkat kayong lahat ay iisa sa Panginoong Diyos. So gusto nating ipakita ngayon ang pangalawa sa verse 9. Sa verse 9, balik tayo sa Maangaral chapter 5 verse 9. Ang sabi ngayon dito ay ito. Sa verse 9. Ang hari ay pakinabang sa lupaing may binubungkal na lupa. Makikita natin yan sa Bagong Biblia. Sa New International Version, ang sabi, the king himself profits from the fields. Or sa Magandang Balita Biblia, sa isang lupaing puno ng kasaganaan, ang hari ang pinakamainam ang kalagayan. Yan yung makikita natin sa Magandang Balita Biblia. Ito ay nagbibigay sa atin ng hints na ang mga hari, ang mga may ari, at yung mga taong nasa mataas na posisyon na dumidepende sa kanilang kayamanan dahil sila ang nagpuproduce ng ikabubuhay ng mga tao dahil sa kanilang negosyo o dahil sa kanilang lupain. Kung ang nangyayari ngayon dito, ino-oppress nila, minamaliit nila ang kanilang manggagawa. Minamaliit nila yung kanilang manggagawa. Some people use other people to make themselves wealthier. So ginagawa ng mga mayayamang ito na kasangkapanin ang mga manggagawa nila upang sila ay maging mas mayaman. Now, this is the application. Kung ang Diyos ay pinagpapala tayo ngayon, o pagpapalain tayo ng Diyos, wag po tayong magmamayabang o magmamataas sapagkat alam natin na ang lahat ng meron tayo ay galing lamang po sa ating Panginoong Diyos. And that is clear in verse 19 ng chapter 5. Ang sabi ron, ganun din ang dapat gawain ng lahat ng niloob ng Diyos na yumaman. So when it comes to our wealth, money, everything we have, all of this ay nanggagaling po sa ating Panginoong Diyos. So the reason kung bakit sinabi ngayon ni Haring Solomon na ito, na dapat naiintindihan natin na sa ating buhay, nararapat lamang na magkaroon tayo palagi ng humility and submission sa salita ng ating Panginoong Diyos. At nangangahulugang ito, if God bless us sa ating mga buhay, financially, sa ating pag-aaral, sa ating negosyo, sa ating trabaho, pinapakita rito na huwag tayong magmamataas, huwag tayong tatapak ng mga tao. Alam nyo, isa sa pinakamalaking problema na tinuro ng ating Panginoong Jesucristo ay ang isang tao na tinatawag na dahil sa kayamanan ay nagkakaroon ng kanyang ugaling pagiging greedy o sakin. And this is what happened in the prodigal son.
In the prodigal son, in Luke chapter 15, ganito ang makikita natin. Sa Lucas chapter 15, kinuwento ng ating Panginoong Jesucristo na mayroong isang lalaki na ama nila na mayaman. At mayroong dalawang anak. Ang ginawa ng lalaki, simple lang. Kinuha na niya agad ang kanyang kayamanan, saan? Sa kanyang ama. At ibinigay ng ama yung kanyang mana. Just imagine, hindi pa po patay ang kanyang tatay, ay gusto na niyang kuhanin ang kanyang kayamanan, ang kanyang party, ang kanyang mana. So ang ginawa, ibinigay yung yung magiging kaparte niya. So ano yung nangyari? Nung binigay yung kanyang parte, o yung kanyang magiging amana, ano ginawa niya? Nagpakalayo-layo siya. At nung lumayo siya, saan niya ginamit ang kanyang kayamanan? Ginamit niya yung kanyang kayamanan sa kasalanan. Napansin natin yun, di ba? Inubos niya, nilustay niya, nagpunta siya sa malayong silangan. Ang ginawa niya ay ginasta niya ito sa kanyang sariling kalayawan. Ginamit niya ang lahat ng ito. And then suddenly, naubos ang lahat ng mayroon siya. Ano yung nangyari ngayon? Nung naubos ang lahat ng mayroon siya, simple lang po ang nangyari. Naghanap buhay siya sa bukid. At ano ang naging trabaho niya? Tagapagpakain ng baboy. Dahil sa kanyang gutom, ano yung ginawa niya? Yung mga pinapakain niya sa baboy, yun na rin yung kinakain niya. And he was realized sa kanyang buhay na hindi ganito sa bahay ng kanyang ama. Napansin niyo? Sometimes, pinapakita rito, gusto natin na magkaroon tayo ng mga pananalapi, magkaroon tayo ng mga bagay na ganito upang i-gratify yung gusto ng laman natin. Na hindi natin nalalaman na sa pamamagitan ng pagnanais natin ito, nalalayo na tayo sa ating Ama, nalalayo na tayo sa ating Panginoong Diyos. Napansin nyo? So, hindi dapat ganon ang nagiging karakter natin. Dapat ang karakter natin, naiisip natin palagi na napaka-danger ng pera. Napaka-danger ng kayamanan. Napaka-danger po ng mga bagay na meron ang isang tao na pwede niyang ipagmayabang kung hindi niya ito panghahawakan ng maayos biblically sa kanyang buhay. Sabi ho ng Lucas chapter 12 verse 34, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, ay naroon din naman ang iyong puso. Totoo po yun. Kung nasaan ang iyong kayamanan, ay naroon ang iyong puso. Ano ibig sabihin nito? Kung ang iyong priority sa buhay mo ay puro kayamanan, ang nasa puso mo ay puro kaperahan, ang nasa puso mo ay kumita ng ganito, ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, yun yung laman ng puso mo. Nangangahulugan ba ito na masama ang kayamanan? Nangangahulugan ba ito na masama ang negosyo? Nangangahulugan ba ito na masama ang trabaho? Nangangahulugan ba ito na masama ang mga material na bagay na meron tayo? Ang sagot ay hindi. Tama po ba? Pero pinapakita rito, don't idolize ang mga bagay na meron tayo sa ating buhay. Kapag ang laman ng puso natin ay puro pera, kapag ang laman ng puso natin ay pagpapayaman, kapag ang laman ng puso natin ay ang mga bagay na magbibigay ng pleasure sa ating laman, lalo pong nangyayari na napapalayo po tayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi masama na mag-pray, mag-aspire ng ganitong mga bagay, but we need to have a wisdom from the Word of God. Na gustong ipakita sa atin ngayon dito, mga kapatid, na sometimes, hindi nga natin minamaliit ang mga taong nakapaligid sa atin. Hindi natin pinagyayabang ang mga bagay na mayroon tayo. Pero when it comes to our relationship with the Lord, dahil sa mga blessing at pagpapala na ibinigay niya sa atin, paano natin piniplease, niluluwalhati ang Diyos sa mga pera, sa mga trabaho, sa mga material na bagay na ibinibigay niya sa atin? Paano? Hindi nga tayo nakakatapak ng tao.
Hindi nga tayo nagmamayabang sa tao. We are not bragging kahit kanino. We are not proud sa ibang tao. Pero ang tanong natin, when it comes to being a good steward o mabuting katiwala ng pagpapala ng Diyos sa atin, you and God ang nakakaalam ng lahat ng ito. Alam ng Diyos, yun naman ng puso natin. That's why Jesus Christ tells us in Luke 12:34, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang iyong puso. Napaka-danger ng kayamanan. Napaka-danger ng pera. Napaka-danger ng aspiration natin sa mga bagay sa takbo ng mundong ito. If we are not handled properly and biblically ang mga bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin. So mga kapatid, hindi natin minamaliit ang tao, hindi natin sila niyayapaan, hindi natin sila ginagamit para tayo ay yumaman. But of course, alam natin, sa ating mga puso, sa harapan ng Panginoong Diyos, paano tayo nagiging tapat at tama sa Kanyang harapan. So yun yung gusto ipakita rito ng banal na kasulatan. This is the point number 1. Number 2 ay ito. How to become a faithful steward of God's blessing. Nakita natin number 2, by knowing your wealth and money does not lead you to bragging and pride. Maliwanag yun dapat sa atin. Alam dapat natin na kung meron man tayong kayamanan, kung meron man tayong pagpapala na pinansyal, hindi ito nagdadala sa atin upang magmayabang o nagmataas sa mga taong nakapaligid sa atin. Number 2, ito, by knowing your wealth and money does not give you satisfaction. Ulitin ko. Tandaan niyo po, alam natin dapat na ang yaman, ang pera, na mayroon ka at darating pa sa iyo, hindi po ito magbibigay ng kasapatan sa iyong buhay. Wealth and money does not give you satisfaction. And that is what King Solomon teaches us in verse 10. Ang sabi niya sa verse 10 ay ito, ang gahama sa salapi ay walang kasiyahan. At ang haling sa kayamanan ay hindi masisiyahan. Tingnan niyo po ang sinasabi sa verse 12 ng ikalawang bahagi. Ang sabi ay ito, ngunit ang mayaman ay di dalawan. Ngunit ang mayaman ay di dalawin ng antok kahit labis siya sa pangangailangan. Nakita nyo? So sinasabi ngayon dito ni Hari Solomon, mayayaman na. Yung nag-o-oppress in verse 8, hindi sila makatulog. Sabi nga ng verse 12 ng ikalawang bahagi, ngunit ang mayaman ay di dalawin ng antok. Nakita nyo? Yun yung nag-o-oppress doon sa verse 8. Sila yung humahamak, sila yung nagmamaliit, yung mayamang ito. Pagdating ng verse 10, ito yung mga taong gahama sa salapi, ay walang kasiyahan, at haling sa kayamanan ay hindi masisiyahan. There is no satisfaction ang isang tao, lalo na kapag hindi mananampalataya. Sabi nga ho dito sa Ambago ang Biblia, siyang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi. Siyang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi. Pero pag tinanong sa atin, minsan naririnig ko, malungkot ako, wala akong pera. Totoo naman yun, nakakalungkot, di ba? Pero hindi yun yung pinaka dapat na iniisip natin. Minsan, yung nanay namin, Nay, ba't ba malungkot ka? Wala kang di ba? Ganon, parang ganon. That is the nature ng buhay natin dito sa mundo. Dahil alam natin na may pangangailangan tayo. Tama po ba? Because money ay nagiging kasangkapan upang mabuhay tayo at ma-provide yung lahat ng pangangailangan natin. Tama po ba? Kaya minsan, ang nangyayari sa atin, nagkakaroon tayo ng tinatawag kabagabagan sa ating mga buhay because alam natin na ang money. But of course, sinasabi pa rin natin dito na money and wealth does not give us satisfaction. Yan ang sinasabi rito ni Haring Solomon. Siyang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi. Sabi nga ng NIV, ang ganda. Whoever loves wealth is never satisfied with his income. Kapag mahal mo ang salapi, yung
hanap buhay na mayroon ka, na kinikita mo ngayon, hindi ka masasatisfied. Yun yung sabi eh. Ang sabi, whoever loves wealth or money is never satisfied with his or her income. Kaya nga ang ginagawa ng iba, pag mayroon trabaho, di ba? Sasabihin, hindi sapat yung kinikita, ano ngayon yung ginagawa? Nagsa-sideline sila, maganda naman po yun. At yung iba naman, yung sideline, illegal na ang ginagawang sideline. Dahil mas mabilis ang kita. Tama po ba? Sabi ganun, kung ang iniisip natin ay mahal natin ang kayamanan, mahal natin ang pera, ang sinasabi ngayon dito, hindi ka masisiyahan. Doon saan? Sa income mo, sa kinikita mo. Sabi nga ho ng magandang balita, Biblia, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan. At ang haling sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. There is no satisfaction to those who have so much love, money, sa kanyang puso. Sabi nga ho ni Apostol Paul, nasiyahan ako sa lahat ng pagkakataon. In Philippians. Sabi niya in Philippians chapter 4, natutunan ko na ang kalagayan. Why? Because he want to glorify God sa buhay niya. Meron man siya o wala, gusto niya naluluwalhati ang Diyos. Dapat ang principle na meron tayo, everything we have, dapat nanggagaling sa kalooban ng Diyos kung bakit tayo may pera at kung bakit tayo may pagpapala. Tama po ba? Galing dapat ito sa maayos. Galing dapat ito sa mga bagay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa buhay natin. Kaya nga yung wedding, hindi ho kalooban ng Diyos yun. Tumama ka sa wedding at sasabihin mo, pinagdasal ko to, at napaisip sa akin ng Lord, tumaya ako ng 12-14, tumama ngayon, sinagot ako ng Diyos. Hindi po. Kaya sinasabi ngayon dito, sa verse 10 and 12, ang mga pangungusap na salita ng Diyos na ito ay nagtuturo sa atin ng katotohanan na ang yaman, ang pera, ang karangyaan ay hindi nagbibigay po sa atin ng kasapatan and it will not make us happy. Hindi po ito nagbibigay ng kasiyahan. Totoo na sometimes temporal, nagbibigay ito ng kasiyahan. Of course, kapag ka may pera ka, nakabili ka ng cellphone, masaya ka. Tama po ba? Pero ang tanong natin, walang hanggan ba'y kasiyahan mo dahil may bago kang cellphone? Pag nakita mo luma, hindi ka na naman masaya. Di ba? So anong ibig sabihin dito? Ang mga material na bagay is a temporal at hindi ito nagbibigay ng kaligayahan sa atin. Kahit bigyan ka naman ng 10,000 mauubos at mauubos yan. Pag wala na yung 10,000 mo, malungkot ka na naman. Tama po ba? Kumikita ka halimbawa ng 50,000 monthly sa iyong hanap buhay. Nauubos din po yun. Pag nauubos na, malulungkot ka na naman. Tama po ba? So, pinapakita ngayon dito, why love and greediness for money and wealth is meaningless o walang kabuluhan. Ang sabi ng verse 10 ng chapter 5 ay ito. Sa chapter 5 verse 10, ang sabi, ngunit ito may walang kabuluhan. Ang sasabi rin ng verse 10, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang haling sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ano ang sabi ni Haring Solomon? Ngunit ito may walang kabuluhan. Alam natin kung gaano kayaman si Haring Solomon. Alam niyo ba, is 1 Chronicle chapter 29? Dahil alam nila na ang kayamanan ay hindi nagbibigay ng tamang kasayahan sa kanilang buhay, ang sabi ni David, ibinigay ko ang lahat ng pag-aari ko upang ipagpagawa ng templo. Asan ang kagalaan ni Haring David? Nasa Diyos. When David gave God, meron siyang kaligayahan. At alam niya na ang binibigay niyang iyon ay hindi ho nasasayang. Kaya basahin niyo sa 2 Chronicle 29, sabi niya, yung lahat ng natipong ko para sa aking sarili na ginto ay ibinigay ko para sa pagpapatayo ng templo ni Yahweh. Asan ang joy? Asan ang satisfaction ni Haring David? His satisfaction is in the Lord. Amen po ba? When you give God,
Nang may tamang puso, there is an overflowing joy sa puso ng bawat isa sa atin. Yung gusto ipakita rito. Sabi ni Haring Solomon, meaningless, meaningless. Ngayon, tingnan natin. Excuse me. Why wealth and money is meaningless when it comes to our life? Hindi ko sinasabi, hindi po ako nagtuturo sa inyo na ipagwalang bahala natin ang kumita ng pera, hindi po. We need to be balanced biblically sa buhay natin. Yung gusto ipakita rito ni Haring Solomon. So yung salitang gahaman o greediness ay ito. Ang salitang greed o gahaman ay mula po sa Griegong salita na ang kahulugan ay covetousness, pag-iimbot, kaimbutan. Saan? Na meron kang pag-iimbot na kung saan kahit hindi para sa iyo, gusto mo mapa sa iyo. Yun yung ibig sabihin po dito. Kaya nga, pinapakita rito ay ito. It is a desire for advantage. Ito yung pagnanasa mo na makalamang ka sa mga taong mayroon. Gusto mo, malamangan mo. Wala, yung isang tao, mayroon siyang ganire, gusto mo, mas malamangan mo. Di ba? Kumare, mayroon siyang bagong magandang TV, 32 inches, bibili mo 50 inches. Ganun yung gusto ipakita rito. So, ano ang punto dito? Greed is not from God. Tandaan natin, ang pagiging gahaman sa salapi ay hindi galing sa Diyos. Buksan niyo ang 1 John 2:16. Ang sabi ho rito ng Word of God sa 1 John 2:16 ay ganito. Now listen. Sapagkat ang lahat ng nasanlibutan, ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga natutukso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Now, napaka-specific na sinabi rito ni Apostol John. Sabi niya, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, lahat ng nandito sa sanlibutan ito, kaya niya binanggit specifically ito, huwag itong maging dahilan upang tayo ay mamuhay sa karangyaan. Ano sabi niya rito? Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Verse 17, mapaparam ang sanlibutan, ang lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailan paman. So sinasabi ni James ngayon dito, we need to follow and obey the will of God sa buhay natin. Rather than saan? Sa pagiging greedy, sa pagiging sakim, sa pagiging mga bagay na inaalok ng sanlibutan ito. Yun yung gusto ipakita ni Apostol John dito. This is my clarification. Greed is not the same for aspiration. Ang pagiging sakim ay hindi parehas ng aspiration. Ano ba aspiration? Paghahangad. Because aspiration is desire, purpose, will, and ambition. Kung meron ka pong aspiration na pag sinabing naghahangad ka ng ganito, and then tama naman yung puso mo, there is nothing wrong. Wala pong masama. Because aspiration is your desire, is your purpose, is your will, and your ambition. Eh kung ang lahat ng aspiration mo para sa kaluwalhatian ng Diyos, para sa ikaayos ng pamilya mo, para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos, there is nothing wrong in aspiration. Greediness is very bad, but aspiration is good. Yung ninanais mo. Dahil ang Diyos naman ang naglalagay sa ating kalooban ng kanyang pagnanais upang masunod natin ang kanyang gusto sa ating mga buhay. Tama po ba? Kung nag-aaral ka, dahil ang purpose mo ay para maluwalhati ang Diyos, para magkaroon ka ng magandang kinabukasan at the same time, gusto mo na makatulong para sa paglaganap ng ebanghelyo at gawain ng ating Panginoong Diyos, hindi po masama yun. Tama po ba? Kung ikaw ay nagninegosyo, pero yung puso mo tama sa Panginoong Diyos, wala pong masama. Kung nagtatrabaho ka,
para sa kalwalatian ng Diyos, para sa mga bagay na magpaparangal sa Panginoon sa gagamitan mo, ng lahat ng kikikita mo, there is wala pong mali. Tama po ba? So yun yung gusto ipakita sa atin dito. Jesus Christ warned us in greediness. Open your Bible in Luke chapter 12. Yung lalaki na ito sa Lucas chapter 12. In verse 15, ganito po ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, greediness. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Ano ba yung lalaking mayamang hangal na ito? Yung lalaking hangal, ang sabi niya sa verse 19 ay ito, at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arihan. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Bakit? Umaalis siya ng napakadami eh. Pinag-iba niya yung kanyang kamalig. Hindi na kasya, nilagay niya lahat. Ano gagawin ko? Sabi niya, gigibain ko ang aking kamalig. Lalakihan ko, dito ko lahat lalagay. Yung lahat ng aking kita. Ang gagawin ko na lang ngayon, kakain, iinom, magsasaya na lang ako. Pero ang sabi sa kanya ng Diyos, sa verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Ano ba yung hangal? Foolish. Walang nalalaman, walang relasyon sa Diyos. Ang sabi, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. So, greediness is bad. Yan gusto ipakita sa atin dito. Now, kapatid, sometimes, may mga Christian na yung greediness nasa kanila. To the point na kaya nilang i-give up ang kanilang pananampalataya at relasyon sa Diyos upang masunod lamang ang gusto ng kanilang sarili when it comes to wealth, money, sa kanilang mga buhay. And Apostle Paul warned Pastor Timothy as a pastor in Ephesians Church. Ganito ang pagkasabi niya. Open your Bible in 1 Timothy chapter 6 verse 10. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Ang sabi po ni Apostle Paul ay ganito sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. Now listen. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal na salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Mga kapatid, money is neutral. Ang money po ay neutral po siya. The problem is not money, but the problem is the people who have desire to gain more money. Alam mo pong, yung pera po, ala naman pong buhay yan eh. Ganunin mo nga lang yan. Hindi naman magre-reklamo sa'yo kahit tapon mo yan eh. Tama po ba? Neutral yan eh. The problem is the people who hold money. Ang sabi ni Apostol Pablo rito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Yung pagmamahal natin sa salapi. Ba't po ba may pumapatay? Dahil sa salapi. Tama po ba? Ba't ba nagpapakamatay sa trabaho? Dahil sa salapi. Everything, mapapansin natin na uuwi dahil sa salapi. At ang pinoproteksyonin ngayon dito ni Apostol Pablo ay ito. Sinasabi niya na kung labis ang pag-ibig mo sa salapi, mapupunta ka saan? Sa paggawa ng kasamaan. At ang kasamaan na binabanggit niya rito, kauna-unahan, masama ang mangyayari sa buhay mo sa paghahangad mo ng salapi, pagmamahal mo sa salapi, dahil magiging dahilan yan upang malayo ka sa Diyos. Ano yung karugtong? Ang sabi rito, dahil sa paghahangad ng magkamal na salapi. Ano ba yung magkamal? Kamal-kamal ang pera ko, di ba? Yung mga ganon, yung mga napapanood natin sa pelikula. Kamal-kamal yung nakuha natin, nadugas natin, kamal-kamal ang ating mga nadaya, di ba? Ibig sabihin, malaking-malaki po yun. Ang sabing ganon ay ito,
Dahil sa paghahangad na magkamal na salapi, may mga nalalayo sa pananampalataya at nasa sadlak sa paghihirap ng kalooban. Nalalayo sa pananampalataya. Wala nang oras sa Panginoong Diyos. Hindi na nagpe-pray, hindi na nagdadasal, hindi na nagbabasa ng Biblia, hindi na nakaka-attend sa church. Bakit? Kasi kayang ipagpalit dahil sa salapi ang pananampalataya at ang Diyos sa kanyang buhay. At ito yung warning. So greediness, pagiging covetous, pagkakaroon natin ng overloving sa pera, malalayo tayo sa Diyos. So we need to be good steward. Saan? Sa buhay natin ito. Kaya ang sabi rito, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from faith and pierced themselves through with many sorrows. Sometimes kala mo, kikita ka Pero dahil hindi mo sinunod ang kalooban ng Diyos, ano yung nangyari? Sorrows. Ano yun? Hirap, lungkot. Diba? Mag-isip din tayo. Nagpapakamatay tayo magtrabaho. Diba? Nagpapakamatay tayo magtrabaho. Nagpapakamatay tayo, nagpupursige tayo magtrabaho. Pero ang tanong natin ay ito. Ano yung purpose? Bakit ka nagtatrabaho? Hindi ba pwedeng magtrabaho tayo na normal lang? Na alam natin na mabuti tayong katiwala ng Diyos, na hindi tayo nagpapakita na tayo ay sobrang nagnanais yung greediness natin sa mga pera, sa mga bagay sa mundong ito. Kaya nga ang problema, if you have no satisfaction sa iyong buhay, may gagawin tayo na masigit pa na lagpas na sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Nakuha niyo punto rito? So yung gusto ipakita, pansinin natin, the word love here, in 1 Timothy 6:10, at doon sa Ecclesiastes chapter 5 verse 10, ang pag-ibig dito ay translated o isinalin sa salitang gahaman. So if you love so much money, you are greedy. Pag ang nagpapatakbo na ng buhay mo, pera. Ang laman na ng isipan mo at puso mo, pera. Ang ginagawa mo ay laging puro sa pera. Ang tawag po doon ay pagiging gahama, pagiging greedy sa salapi. It tells us na ang greediness of money and wealth ay hindi nagbibigay ng kasiyahan as satisfaction sa buhay natin. Kung ang pera pa nagbibigay ng kasapatan sa buhay ng tao, si Haring Solomon, hindi na niya sasabihin na meaningless. Hindi naman Sinabi ko niya, meaningless Yung masyadong gahama sa salapi, ang sabi niya sa verse 10, ang sabi niya, ang gahama sa salapi ay walang kasiyahan. At ang haling sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa konting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Para sa kanya, meaningless Para kay Solomon, ang pera, palamuti at means lang upang mabuhay ang tao dito sa mundo. Tama po ba? Minsan, ang nangyayari, sabi pa nga rito ipon ka ng ipon, tapos ibibigay mo sa mga magmamana sa'yo, pinaghirapan mo, wawaldasin lang din nila, pero ikaw, nagpakamatay ka sa paghahanap buhay. Tama po ba? Yun Kaya pag binasa niyo yung kabuuan ng mga ngaral, biblically, practically, nagtuturo si Haring Solomon, yung Word of God ng balance, na pagiging maayos na Kristiyano sa lahat ng aspeto na meron tayo. Hindi lamang sa ating pamumuhay, hindi lamang sa mga bagay, kundi higit sa lahat. Dahil alam po ba natin, simple lang, lahat ng ginagawa ng tao, konektado sa pera. Tama po ba? Magbibusiness ka ba nang hindi ka kikita? Tama po ba? Lahat ng ginagawa natin, konektado sa pera. Napansin nyo? Pero sinasabi ni Jesus Christ, ni Apostle Paul, huwag tayong masyadong mapagmahal sa pananalapi. Huwag tayong masyadong mapagmahal. Saan? Sa salapi. Dahil pag minahal natin ang salapi, magiging sakim na tayo, magiging greedy na tayo. Katulad ng ginawa sa Lucas sa Lucas na tiningnan natin na ang lalaking mayaman, ang sabi niya,
kakain, iinom, magsasaya na lang ako. Pero saan mapupunta ang pinaghirapan mo? Saan mapupunta? Ganyan ang sasapitin ng mga tao nag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa. Pero sa harapan ng Diyos ay ano? Ang harapan ng Diyos, siya na ang pinakakawawa. Why? Because he have no salvation. One of the problem na nangyari sa grupo ni Jesus ay walang iba kung bakit tumalikod sa pananampalataya ay dahil po sa pera. Open your Bible in John 12:6. Kaya niyang talikuran ang kanyang pananampalataya because of money. Ano sabi rito ng John chapter 12 verse 6? Sa John chapter 12 verse 6, ang sabi rito ay ito. Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinasabi iyon. Ano sinabi? Doon sa verse 4 ng John 12. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus ay nagsabi. Alagad to Ang sabi rito, bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot ng 300 denaryo ang halaga niyan. Ay yung 300 dinar po dito, 1 year salary sa panahon nila. Isang taong sahod po ito, 300 dinaryong ito. Ano sabi rito? Sa verse 6, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi yon, kundi dahil siya'y magnanakaw, siya ang nag-iingat ng kanilang sapi at kinukupit niya ito. And then what happened? Dito pa lang, nagmamanifest na greedy si Judas. Awa niyo? Pagdating po ng Matthew 26 verses 14, yung greediness niya ay nagbunga na po. Ano yung naging bunga? In Matthew chapter 26 verse 14. Matthew 26 verse 14, ang sabi ho ay ganito. Si Judas Iscariote, isa sa 12 ay nagpakita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya o si Judas ng 30 salaping pila. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Because of money. Kayang ipagkanulo ang Jesus. Kayang lumayo sa pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, historically and biblically, possible ba ito na mangyari? Na alam natin na Kristiyano tayo, pero hindi tayo naging maingat sa pagiging greedy natin sa pananalapi o sa pila o sa ginto. Ano yung mangyayari sa atin? Kaya nating i-give up ang ating relationship kay Kristo. Magiging ganun yung mangyayari sa atin dito. Kung nangyari ito kay Judas, alam niyo, marami na pong nangyari na ganito sa buhay ng mga Kristiyano. So ano gusto ipakita sa atin ngayon dito ng ating pinag-aaralan? Mga kapatid, if money and wealth give us satisfaction sa buhay natin, hindi na ho ito dapat sinulat sa banal na kasulatan. It is proved para sa ating lahat dito na ang tunay na kaligayahan, na ang tunay na kasapatan natin ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Our satisfaction, our joy, is Christ Himself sa ating pong mga buhay. Yes? May kailangan tayo araw-araw sa buhay natin? Pero ang tanong natin, hindi ba ibinibigay ng Diyos yung pangangailangan natin? Binibigay. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, even in our passage na binasa natin in 1 Timothy, sinasabi doon na anuman ang meron tayo ay dapat na alam natin kung paano natin to i-handle sa ating mga buhay. Mga kapatid, wealth and money does not give you satisfaction. Does not give you satisfaction. Ang meron lang kakayanang magbigay sa atin ng tunay na kasapatan ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At di po ako nagiging hipokrito sa harapan ninyo na sinasabi ko, Pastor, hindi mo ba kailangan ng pera?
Kailangan po. Tama po ba? Pero, hindi po ako reklamador. Kung mayroon, nagpapasalamat sa Diyos. Kahit wala, nagpapasalamat sa Diyos. Lahat tayo kailangan natin ng pera. Tama po ba? Para mabuhay. Pero I tell you the truth, hindi ito nagbibigay ng tunay na kasapatan sa buhay natin. Meron yung mayayaman eh. Di ba? Kaya nilang duktungan sana yung buhay nila. Dahil sa sobrang yaman nila. Pero ano nangyari sa kanila? Hindi nila natuktungan. Yung tao na maraming pera, di ba? Kapag nandun na sa banig ng karamdaman, kahit subukan mo ng pinakamasarap na pagkain, hindi pa rin siya masasapatan at mag-i-enjoy. Dahil darating at darating ang time sa buhay natin. Sana naisip mo sa sarili mo, na Lord, sana mas higit kitang pinahalagahan kaysa sa kayamanan at pera ng takbo ng sanlibutan ito. Dahil ang katotohanan, everything we have is temporal. Lahat ng meron tayo, kasangkapan lang ng Lord para mabuhay tayo upang patuloy natin siyang maluwalhati, mapaglingkuran sa buhay natin, sa pamamagitan ng mga taong kasama natin sa pamilya natin, at the same time, sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. So mga kapatid, katulad ng simula ko kanina, alam naman ng Lord kung paano niya tayo susukatin Alam ni Lord yung desire ng heart natin. Alam ni Lord kung ano yung mga promises and vows natin sa Kanya. Pero one thing, we need to be sure sa ating mga sarili. Kung ano yung katotohanan ng salita ng Diyos, yun ang dapat nating ipamuhay. Simple lang ang buhay sa mundong ito. Sabi nga ni Jesus Christ kung may kinakain ka, dinaramit ka, dapat maging masaya ka. Kung mga ibon nga sa parang hindi nagtatrabaho, pinakakain ng Diyos amang nasa langit, kayo pa kaya? So of course, alam natin, binibigyan tayo ng wisdom ni Lord kung paano tayo kikita ng pera. Tama po ba? Siya ho ang nagbibigay ng wisdom sa atin. Siya ang nagbibigay ng pamamaraan kung bakit tayo nagkakaroon ng blessing. Binibigyan niya tayo ng karunungan, binibigyan niya tayo ng trabaho, binibigyan niya tayo ng hanap buhay. Nakita naman na natin dito yun Nung nag-aaral tayo last Sunday, di ba? He is the giver of life, He is the giver of wealth and finances sa buhay natin. Alam na po natin yun. So, ano ang magiging tugon natin dito? Kapatid, be faithful steward of God's blessing sa buhay po natin. Amen? Let us pray. Lord, maraming salamat po sa mga salita nyo na aming natanggap at aming narinig. Ang dalangin ko po, Lord, nagbigay ito ng panibagong encouragement sa amin na maunawaan namin sa aming mga buhay na our satisfaction and contentment sa buhay namin ay kayo. Yes, Lord, may mga pangangailangan kami at minsan ay may mga time na kapag ka-in-need kami sa pangangailangan namin, nandun po, Panginoon, ang kabagabagan sa aming mga buhay. Pero Lord, hindi nyo pinapahintulutan na lumala yung anxiety and greed, ang anxiety sa aming mga buhay o kaya naman yung kabagabagan sa aming mga buhay. Dahil lagi nyo kaming dinadala sa mga pangako ng inyong mga salita. At lagi nyo kaming sinasabihan na ang kasapatan ng buhay namin dito ay na kay Kristo, Panginoong Diyos. Kaya Lord, tulungan nyo po kami na huwag kaming mainggit kung may mga taong masigit sa amin ang kalagayan. Kailangan naming maging mapagpasalamat sapagkat alam namin na we have assurance of salvation sa buhay namin ito. At ang katotohanan ng kasaganaan ng buhay at kasapatan ay walang iba kundi yung buhay na walang hanggan na ipinangako niyo po sa amin. Dito sa lupa, ang dami pong mga dinadaanan naming pagsubok, suliranin sa aming mga buhay. Napapagod kami, marami kaming dinadaanan, pero Lord, alam namin na andyan ka, pinahawakan nyo kami, nililid nyo kami sa mga pangako ng inyong mga salita. At alam namin, Panginoong Diyos, na ang tunay na
complete joy, satisfaction, and happiness ng buhay namin kapag alam namin na meron na kaming literal na buhay na walang hanggan na tanggap sa inyo after death sa mundo pong ito. Kaya Lord, maraming salamat at nawa po ay tinuruan nyo kami sa pag-aaral namin ng inyong mga salita na maging paalala ito, maging babala ito sa amin at nawa po maging balanse and biblically ang buhay po namin dito sa lupa. When it comes to the topic and issue of wealth and money sa buhay namin, sana Lord, lalo pa po itong magbibigay ng pagpapasalamat sa inyo. Kapag binebless nyo kami, masigit namin kayong pasalamatan. Maging mabuting katiwala kami. At higit sa lahat, huwag namin kalilimutan yung mga promises namin sa inyo. At higit sa lahat, yung mga bagay na gusto namin gawin, kung ito ay ayon na sa kagustuhan ng laman namin, help us, Lord, to overcome ang mga bagay na ito. Maraming salamat po, O Panginoong Diyos. This is our prayer. In Christ's name, amen and amen.